Isa itong kimbap sa hinanda namin nung New Year na pinagawa sa akin ng kapatid kong si Maribeth. At syempre Marcis, gusto ko rin matutunan nyo to kaya isi-share ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Dahil pwedeng-pwede din itong pagkakitaan. Pwedeng-pwede rin itong ipang negosyo. Or kung nag-online seller din naman po kayo ay pwedeng-pwede rin kayong magpa-pre-order nito. At dahil nga din po handa namin ito nung New Year ay talagang in-overload ko yung pagkakagawa ko dito. Sa pag-assemble naman po nitong kimbap ay kayo yung masusunod kung ano yung gusto nyong ilagay. Kagaya ko, ayaw ng anak ko na isa ng carrots, so ginawa ko siya ng walang carrots. Tapos yung mga pamangkin ko naman ay gusto nila lahat yung sangkap nito, kaya meron din ganon. Yung isa naman ay ayaw naman ng mangga, kaya kayo po yung masusunod kung ano yung mga ilalagay nyo. Ang maganda po sa ginawa ko mga Marcis ay saktong gagawa din talaga ako ng mango Vietnamese spring roll na same lang halos yung mga ingredients na gagamitin sa paggawa ng kimbap. Kaya sinigurado ko na wala talagang matitira sa mga binili ko na recipe dahil pag naubos natin lahat yung ibang paggagamitan nito sa kimbap, ay yun naman yung gagamitin natin sa paggawa din ng mango Vietnamese spring roll. Sa sangkap na gagamitin ko sa paggagawa ng kimbap, bumili ako dito sa Korean store ng nori sheets na tagwa 120 pesos ang 10 pieces. Una nating ilalagay dyan ay yung kanin na niluto ko na sa rice cooker at tinimplahan ko na rin yun ng iodized salt, ng sesame oil at dapat habang nag-assemble po tayo mga Marcis ay medyo mainit-init pa yung kanin. Lalagyan lang natin yan ng pinirito ko na egg na hiniwa ko lang din ng pahaba. Tapos lalagyan lang din natin ng pipino, bali hiniwa ko lang din siya ng pahaba. Lalagyan din natin ng 2 pirasong manggang hinog. Maglalagay din ako dyan ng 2 piraso ng crab stick na hiniwa ko lang din ng pahaba. Maglagay na rin tayo ng pinirito ko na ham pero hindi natin masyadong ito toasted yung pagkakaprito natin sa ham. Kahit anong ham ay pwede po mga Marcis, pwede nyo rin gamitin yung spam kung wala naman kayong ham. At maglalagay na rin tayo dyan ng carrots na hiniwa ko lang din ng pahaba pero pinirito ko lang yan ng bahagya mga Marcis. At ganun lang po mga Marcis, tapos irorolyo na natin siya dito sa bamboo mat. Kung wala naman po kayong bamboo mat ay pwede nyo pong gawin pamalit yung cling wrap. Naalala ko pa po pag gumagawa ako nito, wala pa ako dating bamboo mat, ang ginagamit ko lang pang ikot o pang rolyo dun sa kimbap ay yung cling wrap. At kung hindi naman po kayo mahilig sa crab stick, sa spam or sa ham, pwede nyo rin naman pong gawin yung tuna na kimbap. Nagawa ko na rin po dati yon at masarap din naman yung tuna na kimbap. Sa susunod na paggawa ko po nitong kimbap ay papakita ko naman sa inyo kung paano ko naman po ginagawa yung tuna kimbap. Masarap nga din po ito kung lalagyan din natin ng avocado pero hindi kasi ako masyadong mahilig sa avocado kaya hindi ko na rin siya nilagyan. Pero sa susunod itatry ko rin magawa ng may avocado kung ganun din ba yung lasa. Sa sauce naman po na ginawa ko dito sa kimbap, naglagay lang ako ng 5 tablespoon ng kikoman. Pero kung wala naman po kayong kikoman ay pwede na po ilagay yung toyo. Para sa akin po kasi mga Marcis, mas masarap at malasa yung kikoman. Naglagay lang din ako doon ng 2 kutsara ng sesame oil, 1 teaspoon ng pinitpit na luya, 2 pirasong butil ng bawang na hiniwa ko rin ng pino, at 1 kutsara po ng wash sugar. At pagkatapos ko na nga po yung i-assemble, hiniwa ko na yan ng maliliit, yung sakto lang na size. Tapos inilagay ko na rin dito sa malaking bilao. Bali 10 piraso lahat na malalaki yung nagawa ko dito. Nakagawa ako dito ng 8 pirasong kimbap at 2 piraso ng California Maki. O di ba po mga Marcis, hindi na natin kailangan pang magpunta sa mga Korean restaurant para matikman yung kimbap nila at yung California Maki dahil kayang-kaya na rin natin yung gawin dito sa ating kusina. At ang maganda pa po dyan mga Marcis, dahil tayo yung gumawa ay masusunod yung gusto natin na timpla at nakakasigurado tayo na malinis dahil nga tayo yung gumawa.